Nakamute pala ako. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa anumang pong bahagi ng mundo at magandang araw sa mga hahabol po, yung tinatawag nating team replay. Today is Monday, December 8, 12 noon. At isa na naman pong direktang ugnayan ang ating gagawin ngayong araw at ang isa sa nakamute pala ako. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng Pilipino sa anumang pong bahagi ng mundo at magandang araw sa mga hahabol po, yung tinatawag nating team replay. Today is Monday, December 8, 12 noon. At isa na naman pong direktang ugnayan ang ating gagawin ngayong araw at ang atin nga pong pamagat ay yung 107 billion ng PDIC, isa sa oli rin ba? So ang daming nangyayari, balit bago po tayo magpatuloy, ulitin ko dito po sa ating Tinig Maisog, ang ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso, pag-usapan, himayin ang mga mahalagang usaping panlipunan, nang sa ganon ay magabayan ko po kayo in my own humble and little way na makabuo ng inyong sariling opinyon, kuro-kuro at paninindigan sa mga mahahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayong mga Pilipino ay kasali. Hindi lang yung mga sinasabing matatalino o yung mga di umano'y lingkod bayan, pero sila naman ang gumagahasa sa pera ng bayan. Kinakailangan kasali po tayong lahat at magpahayag po kayo ng inyong mga saloobin kung anong platform man po meron kayo. At kagaya po ng ating natura na nung maraming beses na ng ating pagtatanghal, hindi ko po inaasahan o hindi ko rin po hinihingi na maging magkaparehas o magkatugma ang ating mga opinyon. Maaaring magkasalungat, ang importante, meron po kayong paninindigan sa mga mahalagang usaping panlipunan. No? Nais ko lang munang batiin yung nauna, si Lisel Gansa Deloy. Maraming salamat sa iyo kay Lisel Gansa Deloy at kay Lileth Tagono 2505, and of course yung Mamosto family at si at Roberto Petalcorin and at Ezekiel Olar. Maraming salamat po sa inyong maagang pagsama sa akin ngayong araw. Araw po ng Lunes, December 8 today ay yung mga Katoliko, katulad ko po, nagdiriwang tayo ng Feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. At yung may pagkakataon pong makabisita sa simbahan, sana ay makabisita kayo. O di kaya, alam ko namang busy, naghahanap buhay po ang lahat, mahirap ang buhay, maiksing panalangin, basta taimtim, ay malaking bagay na po yun. No? Si Winnie Paran, God bless po, Attorney Vic, maraming salamat sa iyo. Si at Karina Braganza -022J. Attorney Vic, sa GAA 2026 pa nila i-budget yung pambalik. Alam mo ninyo, yun po yung ating ginawang pahayag, yung hakbang ng maisog. Yung pinababalik na 60 billion pesos ng PhilHealth funds, isang malaking anomalya po iyon eh. Salamat sa Korte Suprema sa kanilang paglabas ng desisyon nitong matagal nang nakabinbin na usapin ng constitutionality ng paglipat
ng 60 billion pesos PhilHealth funds. Alam mo ninyo, hindi lang 60 billion ang dapat ibalik. Ang buong halaga po niyan ay 89.9 billion. You know yung dapat ibalik ng Marcos Jr. administration papuntang PhilHealth. Hindi lamang po yung 60. Di ba? Kinuha nila yung 60 pero yung 29.9 billion na gastos na po nila eh. So dapat po iyon ay ibalik nila yung 60 billion. Dapat nilang ibalik yon. Ang problema, yung anomaly po rito, kukunin din mula sa buwis na ating ibinabayad sa gobyerno. Eh hindi naman po tayo nakinabang dito. Di ba? Yung 60 billion, ginastos lang po nila yun, linustay lang nila eh. Kinurakot lang nila, sinubject lang sa corruption. And then yung naging desisyon, wala po tayong magagawa sa hatol ng Korte Suprema. Sapagkat kinakailangan talaga merong maisampang kasong kriminal kagaya ng technical malversation. Meron pong nagsasabi na magsampa rin ng plunder. Medyo mahirap po kasi buuin yung kasong plunder eh. Mas malinaw, kitang-kita yung kasong technical malversation. Kaya para hindi mahinto doon sa naging desisyon po ng Korte Suprema, preliminary pa lamang po iyan. Magandang preliminary po yan sapagkat meron ng hatol na unconstitutional yung ginawa ng Marcos Jr. administration ni Ralph Recto, yung dating Department of Finance Secretary na ngayon ay Executive Secretary. Illegal yung ginawa niya, essentially amending many provisions of the special law. At sinabi nga ho ng Korte Suprema, walang kapangyarihan ang Department of Finance na gawin yung paglipat-lipat ng mga pondo mula doon sa mga savings or unutilized funds ng GOCC. Tuloy po tayo dito sa PDIC. Pinag-uusapan po kasi natin yung GOCC. Ang PDIC, ano ba ang PDIC? Ang PDIC ay yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba itong PDIC? Ito po ay isang government-owned and controlled corporation. Pangunahin po sa mandato ng PDIC ay isiguro yung ating mga deposito to ensure bank deposits, to protect the depositors, and to maintain financial stability in the country, in the Philippines. Yan po ang pangunahing layunin ng PDIC. At kinakailangan po nilang gawin ito para kung sakasakali, wag naman, meron pong pumalya na bangko na bayaran yung ating deposito pag tayo magwi-withdraw, ito po ay insurance to pay the insured deposit when banks fail, pagka sumablay po yung bangko. Di kaya ito po ay upang magbigay ng financial assistance doon sa mga bangkong nangangailangan ng konting tulong o ayuda to stabilize yung ating banking industry. And finally, ito po mahalaga eh. Ang function po ng PDIC ay maintain public confidence in our banking system. Ngayon, kinuha rin po yung 107 billion pesos ng PDIC. Matagal na po nilang kinuha ito. Ang PDIC po, sa mga nakasubaybay, maraming pong salamat. Ang ibig sabihin po ng PDIC sa Tagalog, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. No, Korporasyon ng Pilipinas sa Seguro ng Deposito. Insurance, seguro. Ano? Hindi po ibig sabihin ng PDIC ay korupsyon o kurakot sa Pilipinas ng mga seguro ng deposito. Kinurakot na naman po kinuha na naman kinamal na naman po nila yung 170 billion pesos. Makikita natin yung korupsyon po, yung sistema po ng korupsyon at kurakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, talagang very systematic. Kinuha yung 60 billion pesos ng PhilHealth, kinuha yung 107 billion ng PDIC. Ang dami pa po nilang kinurakot galing dyan sa flood control
funds na isinisingit ng Vice-Cam. Mahalaga pong malaman ninyo ito sapagkat mayaman, katamtaman, mahirap, meron naman po tayo sigurong savings. Or ang sakop po kasi ng PDIC ay yung Universal and Commercial Bank. Pasensya na ako kayo, may konting background music at nasa labas po ako eh. Yung Universal and Commercial Banks, nandyan din po yung thrift banks, kasama po dyan yung mga loan association, at nandyan din po yung rural and cooperative banks. So yan po ay may garansya. Ang maximum deposit per depositor, 1 million per account, ang maximum insured. Ito po ay naayon din sa international, yung gabay. Ang gumagabay po sa PDIC ay yung International Association of Deposit Insurers. Bakit ko po inilalatag sa inyo yung ganito? Para po higit ninyong maunawaan. Grabe, sobra-sobra na po yung pagnanakaw, yung kurakot, yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang seguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, seguro din po Yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o seguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks. Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung thrift bank, savings bank, loan association, rural and cooperative banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Ganyan po kahalaga ang PDIC. At alam mo ninyo, alam kasi ng international finance community na ginalaw itong 107 billion ng PDIC. Di ba ang justification nung Lucaret sa Malacanang, pinaparot niya yung mga maling, ganun talaga garbage in, garbage out. Sinasabi nila, issue rin daw ho ng kalusugan
yung pondo ng PhilHealth ginamit pampagawa ng tulay para daw po yung mga nasa malalayong lugar ay madaling makapunta sa mga ospital ng pamahalaan. Ito po ginagawa na ho talaga tayong tanga ng Marcos administration eh. Alam ko namang matatalino ho kayo. Kanya nga po nandito kayo sa ating pahinang Tinig Maisog. Kaya po natin ito tinatalakay. Mamaya pati po yung hindi lang po natitigil dito eh. Nandyan na yung 60 billion pesos PhilHealth funds, may desisyon na, kalampagin naman ho natin yung 107 billion na PDIC funds. Nasaan na? Isosoli rin ba ito? Saan ginamit ang perang ito? Ito ba ay pinantayo din ng tulay o kalsada para yung mga nasa malalayong lugar, yung mga tinatawag palaging unbank o wala pong account o walang bangko, makadali pong makapunta ng bangko at makapag-open ng account? Following the same flawed and crazy logic of that Lucaret in Malacanang. Kung bakit daw ginalaw yung PhilHealth funds, usaping kalusugan naman daw ho, yung pinampatayo ng tulay para daw po makapunta yung may mga sakit at karamdaman, madaling makapunta sa ospital. Hindi natatawid ng dagat, hindi natatawid ng ilog dahil may tulay. Yun po ay tahasang pambubudol. Wala pong tulay. Wala pong tulay. Ganyan din po yung justification nila. Bakit ang laki-laki ng ating taunang budget, hindi ba? Para daw po sa flood control funds, sa flood control or flood mitigation projects. Wala po yun eh. Ghost po yun eh. Kanya nga po itong mga kalukuhan ng ICI na nalusaw na, ilan na lang ho natitira dyan. Kunin ko rin itong panawagang ito sapagkat alam mo ninyo, habang may maganda pa yung pangalan ng country manager ng SGV, the leading audit firm and tax advisor in the Philippines, yung SGV, si Binibining, nasa na yung pangalan niya? Si Binibining Rosana Fajardo, ang SGV country manager. Ma'am, sana you do a Rogelio Babe Singson. Sayang ang pangalan mo, sayang ang karera mo, sayang ang integridad mo. Huwag kang magpagamit na deodorant diyan sa Malacanang. Huwag kang pumayag maging tagalaba nung kanilang dumi. Hindi naman ikaw dumumi dyan eh. Hindi mo rin kliyente yan. Yung mga linilinis ninyo diyan sa ICI, mga nagnakaw sa pera nating mga Pilipino. Do a Rogelio Babe Singson. That is the most honorable thing to do. Mag-resign kayo diyan sa ICI. Bumalik na lang ho kayo sa pribado diyan sa SGV. Tanyag yung inyong kumpanyang kinasasapian, country manager ka pa, ang dami ninyong kliyente, naglalakihan, wag na ho kayo magpagamit diyan sa ICI. So ganun din ho, itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon eh. Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion eh. Kinurakot din ho eh. Yung sa PDIC. Hindi po natatapos diyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder. Kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila dyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, or banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive eh. Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, -26. Wag ho kayong maniniwala na yung
positive 21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho ano. Doon po sa survey, yan ho. Paki-check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit eh. Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan. Paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sang-ayon o yung nagsasabing lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos. Negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators eh. Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo, yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin eh. Dahil wala po siyang mapakita eh. Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. So dapat hanapin natin itong 107 billion PDIC funds. Saan ito napunta? Ang PDIC ho, may board po iyan. Ang chairman po niyan ay si BSP Governor Ginoong Eli Remolona Jr. Siya po yung BSP Governor natin, yung pinuno ng ating Bangko Sentral. At the time na kinuha po yung 107 billion pesos, ang vice chairman po nun ay yung Secretary of Finance. Sino po yun? Si Recto na naman. Renekta na naman ni Recto yung pagkuha ng pondo nating mga Pilipino. Tinira yung PDIC, tinira yung PhilHealth, tinira yung PDIC. Ito po ang estado natin ngayon. Alam po na international community ito. Bagsak po ang foreign direct investment, and kung makikita natin yun, sukatan po yun ng investors' confidence. The level of investors' confidence. Doon po natin masusukat yan eh. At ito po'y validated with the survey that I have shown you, yung resulta po ng survey, pakikita ko po muli sa inyo, ito po'y linabas last week. Sa performance assessment ni Bongbong Marcos. Ito po yan. So multiple po yung sources na natin. Makikita natin sa actual, yung foreign direct investment, bagsak, sentimiento po ito ng mga mamumuhunan. Ayaw pong pumasok sa atin dahil alam nila na talamak, ang issue po ay yung talamak na korupsyon at drug addiction. Yung dalawang bagay na yun. Ang bigat po nun. Massive corruption, looting of public funds, and drug addiction. Ngayon, ito po'y vinalidate ninyo doon sa pinakita kong survey, yung performance assessment kay Bongbong Marcos. Ang score po niya, ang grado po niya, negative 26%. Ano ho?
mahalagang pag-usapan natin ng PDIC, baka makalampag natin sila. Si BSP Governor Eli Remolona Jr., kinakailangan magpaliwanag. Nasaan yung 107 billion pesos na PDIC funds? Nasaan napunta? Bakit kinuha? Meron po ang vice chair po noon, nung panahon na yon, wala po tayong magagawa si Recto eh. Siya po yung Secretary of Finance nung panahon na yun. Kinuha niya eh. Siya yung nagcha-champion ng idea na kunin lahat ng unutilized o unused funds or savings ng mga GOCC. Kinuha po nila yan, bilyon-bilyong piso po yan. Yung PhilHealth, 60 billion. Ang PDIC, 107 billion. Dalawang items pa lang po ito, 167 billion na ang pinag-uusapan natin. Daan-daang billion po ang kinukuha nila. Sana meron pong dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Dalawang independent private sector representatives ang PDIC. Yan ay dapat independyente. Yan dapat nakapanig sa mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga depositor. Subalit tahimik din itong dalawang independent private sector representatives. Ito nga po yung nakakagalit ng talaga. Yung mga tinanghal na independent, na sana'y nagbabantay sa ngalan ng taong bayan, dapat lumabas, magpahayag at magsalita na. Ganon din yung ating panawagan, hindi ba? Doon sa country manager ng SGV na naging bahagi ng budol na ICI na si Binibining Rosana Fajardo, sana'y mag-resign ka na, do a Babe Singson, at bumalik ka na lang sa iyong prestihiyosong kumpanya at posisyon bilang country manager ng SGV. Kawawa naman yung mga kliyente ninyo yung naglalakihang multinational company, malalaking domestic company na tinitingala ang SGV. Tapos ngayon, yung kanilang country manager ng SGV, tagalaban na lang ng mga pagnanakaw ng mga sangkot dito sa flood control mess. Meron naman kayong karir, Ma'am Rosana Fajardo, ganda ng karera ninyo, respetado kayo ng industriya. Sana bumalik na lang kayo ron, wag na kayo magpagamit, wag ka na maging deodorant, wag ka na maging deodorizer. Masangsang po talaga hindi kayang pagtakpan, sumisingaw, amoy na amoy, ang baho, ang korupsyon at kurakot ng Marcos administration. So marami na pong naghahanap nitong nawawalang 107 billion PDIC funds. At matagal na po natin kinakalampag ito. Last year pa. Kaya naman nagpapasalamat ako sa ating primo. Meron pong nagpadala sa akin courtesy of yung Bilyonaryo News Channel po ito para may credit tayo. Si Primo Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro. Hinahanap na po niya yung 107 billion. Mahalaga po na may mga nagigising na tayong kasama na nasa loob ng Kongreso, mababang kapulungan man o Senado, upang magdagdag ng boses dito po sa ating ginagawang advokasya na humingi ng transparency, accountability, peace and security sa ating pamahalaan. Kaya dito po apektado tayo lahat. Kahit po yung mga trolls, kahit po kayo ay apektado. Kung hindi man kayo direkta, siguro yung inyong ate, yung inyong kuya, yung inyong nanay, yung inyong tatay, yung inyong lolo, because dependent din po ang karamihan sa PhilHealth. Pag naubos ang pondo ng PhilHealth, 60 billion kinuha noong 2024. Zero funding ngayong 2025. Imagine niyo may initial allocation na 74 something billion for 2025. Nawala din, zinero din po nila ang PhilHealth. So kung susumahin mo yun, 60 plus 74, 134 na po iyan, dagdag mo pa ito na 107 billion, 241 billion pesos na agad ang ating pinag-uusapan. Daan-daang bilyong piso na pera po ninyo. Lahat tayo kasali rito. Kanya patuloy ang aking paggabay sa inyo na makabuo kayo ng inyong malaya
at matapang na paninindigan at opinion at kuro-kuro. Again, I'm not soliciting that your opinion will be similar to mine. No. Kahit po magkontra tayo, okay lang. Importante, kargado po kayo ng information, kargado po kayo ng knowledge para makabuo kayo ng isang well-informed and intelligent opinion or stand on many important issues ng ating pamahalaan. Ano? Ito nga, yung PDIC, importante po ito. Nahanap na rin, sana magpatuloy yung aking primo, si Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, na sana'y patuloy niyang i-push sa loob ng Kongreso, lalo na ho ngayon. Mahalaga po ito. Bakit? Budget season po kasi, panahon ng pagpasa ng ating taunang budget. Dapat ito hanapin. Huwag aprubahan ng budget at hanggat di nalilinaw, nasaan ba itong mga perang ito? Yung dalawang independent representative coming from private sector ng PDIC. Sana naman, tamaan din kayo ng hiya at kayo magsalita. O baka naman, busog-busog kayo kung magkano man tinatanggap ninyo sa PDIC bilang inyong sahod, inyong allowances, inyong per dime, at kung ano-ano pang benepisyo. But you must remember, yung PDIC na 107 billion pesos na kinuha ng Marcos Jr. administration, yan po'y may pananagutan kayo. Maaaring hindi pa ngayon, but eventually hahabulin po kayo. Hahabulin kayo, nakakatiyak ako dyan, at baka mangyari, yung inyo pong sunset years ng buhay ninyo, yung pag-edad ninyo, gugugulin po nyo yan sa Sandigan Bayan. Haharapin po ninyo yung mga kasong isasampalaban sa inyo. Mas mainam nang magsalita kayo sa inyong nalalaman saan ninyo dinadala itong 107 billion na pondo ng PDIC. Again, I'd like to reiterate, the purpose of the PDIC ay upang pong mag-provide ng to pay insured deposit pagka pumalya po ang bangko. To provide financial assistance to banks to help stabilize them. Kung may mga bangko are in distress, pwede po silang dumipad doon, pwede nilang tulungan, magbigay ng financial assistance. And finally, to maintain public confidence in our banking industry, in our banking system. Hindi ho nakakabigay ng kumpiyansa itong pati pondo ng PDIC ay kinuha ng Marcos Jr. administration. 107 billion pesos. Tuloy po tayo sa relasyon dito po sa PDIC 107 billion. No? Batiin ko lang po ito at Bisaya OFW. Hello, Attorney Senator Vic, watching from Hong Kong. Marami pong salamat at naririto rin po ako ngayon. Maganda ang klima, malamig. Kay si Gloria Regondola Gemina or Gemina, galit na ito. At ito, si Benito Jr. Manzon. All the proposals that si Ralph Recto, implemented and championed were all miserables. This dude must be held accountable. Yes, I agree. Si Lemoncito Marivic, death penalty sa mga corrupt. Precisely, Lemoncito Marivic. Ito po yung aking ikinampanya nung huling halalan na kung tayo'y tangkilikin ninyo, tinangkilik po naman ninyo ang inyong lingkod. Aking ipapanukala ang pagbabalik ng death penalty. Ating amyendahan yung plunder law, ibaba natin yung threshold. Kung pwede hanggang 10,000 lang. Dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Wala pong justification dyan. Hindi tamang magnakaw. Eto, tama ka. Si Karyang Hilas. Karyang Hilas. May tanong po dito si Karyang Hilas. Kung may pipiliti, sisikapin ko pong basahin yung mga mensahe nyo. Tama po ito, si Karyang Hilas. Yung gold bars nga, hindi alam kung nasaan. Tutungo po tayo dyan, Karyang Hilas, nabasa mo yung aking pag-iisip. Mula po sa 107 billion ng PDIC na dapat sana'y isauli din, tutungo po tayo, huwag ninyong kalilimutan yung issue ng gold sale ng Bangko Sentral ng Pilipinas during the first quarter of 2024. Last year lamang po ito. Bakit natin ipinagdudugtong-dugtong ito?
sapagkat ang chairman po, nabanggit ko sa inyo, ng PDIC ay walang iba kundi ang governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, si Ginoong Eli Remolona Jr. At nakuha yung 107 billion sa ilalim ng kanyang chairmanship of the PDIC. Punta po tayo dito sa gold sale ng Bangko Sentral noong first quarter ng 2024. Sino po ang gobernador ng Central Bank? Si Eli Remolona Jr. Kagaya po ng 107 billion PDIC funds na kinuha ng Marcos Jr. administration na walang paliwanag, ganon din ho ang nangyari dito sa pagbenta ng ating gold reserve noong Marso ng taong 2024 last year, first quarter of last year. Sa ilalim din ng pamumuno ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Ano hong mga ginawa rin niya? Kagaya ng PDIC, walang paliwanag. Masyado pong maliit ang tingin sa ating mga Pilipino. Akala nila sila lang nakakaunawa ng usaping pananalapi. Akala nila sila lang ang may karapatan mag-usap pagdating sa pananalapi ng ating bansa. Sila-sila lang, siya, si Recto, kukunin dito, nanakawin dito, popondo sa ganun. Hindi na po tama itong nangyayari. Nabanggit ko po sa inyo, 60 billion yung sa PhilHealth funds. 107 billion itong PDIC. 74 billion ziniro nila itong 2025 budget ng PhilHealth. So more or less itong tatlong items pa lamang na ito ay 241 billion pesos more or less. Pasok ko natin yung 25 metric tons, more or less 25 metric tons ng ginto. Yung ating gold reserves, binenta po ito. At ito pong 25 metric tons o tonelada more or less ay mga 15.69, representing 15.69% of our reserves. Yung binenta po nila. Binenta po nila yan noong 2024. Kaya po natin ibinabalik at pinag-uusapan muli sapagkat questionable po yung bentahan. It was a questionable sale of more or less 25 metric tons of gold coming from our reserve, ibinenta po ng Bangko Sentral nang walang paliwanag. Paliwanag saan? Sino ang buyer? Bansa din ba ang katransaksyon nila? Bansa sa bansa? Private bank ba ang bumili niyan? Central bank din ba ng ibang bansa? Sino yung nasa gitna? Sino yung nag-facilitate ng bentahan? Sapagkat yan po'y open at transparent naman po naman dapat talaga yan. Dapat sinasabi kung sino yung nag-komisyon, sinong kumomisyon, at magkano yung komisyon. Mahalaga po yan eh. At ang pinakamahalaga, saan dinala yung pera na naging proceeds ng bentahan ng ating ginto. Ginto na po ito eh. Imagine ninyo, 25 metric tons, yung iba nagsasabi 29.4 metric tons. The problem lies dahil nga po na hindi that we cannot ascertain the exact amount of gold that was sold by the BSP precisely because walang transparency. Hindi ipinapaliwanag magpahanggang sa ngayon. Marami pong salamat sa halos 2,000 based on my screen na nakikita kong nakasubaybay po ng live. Marami pong salamat sa inyo. Alam ko pong holiday ngayon sa Pilipinas, kanya kahit Monday, usually pag Monday hindi po tayo nagla-live dahil busy lahat at galing lamang sa weekend. But importante po itong ating pinag-uusapan. Yung BSP na binenta po yung ginto natin. Alam mo ninyo, kaya natin kini-question ito dahil nagbenta po sila nung first quarter of 2024, mga Marso, nung panahon kung saan pataas. Sumisipa po yung presyo ng ginto. Yung presyo ng ginto, that time na ibinenta, pataas pa lamang eh. Hindi pa po yun yung peak eh. Nagbenta po sila, essentially, yung napagbentahan po nila, ang figure pong lumabas last year
in dollars ay 1.88 billion. Nung kanila pong binenta, so you have to do the math now. Dollars na po ito eh. 241 yung ating una na pag-usapan. Ngayon po, yung ibinentang ginto, if it's 25 metric tons more or less, 1.88 billion dollars. Baka o tanungin ninyo, ay bakit ka pa nagrereklamo? Nagkakumita ang Bangko Sentral, ang Pilipinas, ng 1.88 billion dollars. Hindi po, kaya tayo natin pinupuna ito, kaya po naging questionable. Binenta po nila essentially yung 25 metric tons at a discount. Barato po nila ibinenta eh. Bakit? Tingnan po ninyo ang presyo ng ginto ngayon sa kasalukuyan. Higit pong mataas. Bakit po questionable yung sale? When they made the sale way back in March of 2024, ang sabi ay kumita ang Pilipinas ng 1.88 billion dollars doon sa napagbentahan. Nung Marso po yun, ng nakaraang taon. Kung ngayon po yun, based on the prices of gold, nung buwan ng Oktubre lamang, wag na po ngayon Desyembre, tumaas pa rin yan eh. October of 2025, same amount of gold kung binenta nila noong Oktubre, dublado ho yung presyo eh. From 1.88 billion, ang estimate po kung ibinenta nila noong Oktubre ngayong taon, di po sana 3.26 billion dollars ang naging proceeds, yung proceeds ng bentahan. Ang laking diferensya po noon. Halos doble. Kaya po dito makikita natin, tayo ay nagli-liquidate ng ating precious assets at a time na hindi pa ho mataas o hindi pa kataasan ang presyo ng bentahan ng ginto. Lugi po tayo sa madaling salita. Lugi tayo. Pag ngayon po tayo bibili ng ginto para mapatibay yung ating gold reserve, halimbawa ngayon po tayo bibili, lugi na po tayo. Doble po ang presyo. Nakapagbenta ka ng 1.88 billion nung Marso of 2024, kung ngayon ho tayo bibili ng ginto, same amount, 25 metric tons more or less of gold, ang halaga po nito ay 3.26 billion US dollars. Ang laki ho ng diferensya. Hindi na ho natin kayang bumili ngayon ng ganong karaming ginto sa halaga ng ating pinagbentahan dahil lugi na po tayo. Times 2 na ho ang presyo. Ito po, nawawala din. Nasaan yung perang ito? Saan napunta? Nagpinambayad ng ano? Dapat ito mapaliwanag ng Bangko Sentral. Again, ang namumuno po ng Bangko Sentral is Governor Eli Remolona Jr., the same person who happens to be the chair of the PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano naman ngayon kung siya rin? Siya rin ho kasi namumuno ng PDIC na kinuhaan din ng 107 billion pesos naman ng Marcos Jr. Administration. So makikita natin, issue na rin po ito ng management of our meager resources, management of our money, nung ating finances, PDIC, BSP. BSP nagbenta yung questionable sale of around 25 metric tons of gold coming from our reserve at ang kinita po ay 1.88 billion. Pero kung ngayon tayo magbebenta, higit po sana yung perang ating naipundar. Dahil kung ngayon po tayo nagbentahan, hindi po 1.88 billion dollars ang kinita o kikitain ng Pilipinas, bagkus 3.26 billion pesos. Ang anomalous po dito, ang malaking kalokohan po dito, we were selling at a time when the prices of gold is surging. Pataas po nun sumisipa po nun Napakababa po nung amount na ibinenta natin nung tayo nagbenta, yung halaga, napakababa. Dapat yun hinold muna. At tayo po'y nagbebenta nung mga panahon na yon last year. Habang ang karamihan sa mundo, ang karamihan mga central banks ay namimili at nag-iipon. Bakit? Alam po nila Alam po nila yung projection. Alam po nila yung gold forecast, yung presyo. Pataas So sila nag-hold at baka may nagbebenta dyan, bilin mo. Mag-imbak pa tayo.
dahil pataas ang presyo ng gold. Sa atin po sa Pilipinas, papataas pa lang ang presyo, nagbenta na. Kalokohan po yun, anomalous po yun. Irregular po iyon, sapagkat higit tayong nalugi kesa kinita. Kung ngayon po tayo magpapalit ng 25 toneladang ginto more or less, yung cost of buying it, doble na ho. Wala tayong kinita. Wala po tayong kinita. Luging-lugi tayong mga Pilipino. Kaya dapat, ito ho, ay kabahagi kayo. Dapat po yung pinag-uusapan natin ito. Dapat to. Ngayong holiday, pag-usapan din ninyo. Lagi kong bahagi ng aking advokasya. Ngayong magpapasko, yan po sana ang gawin ninyong usapan sa inyong mga hapagkainan pagka kayo po ay Noche Buena na. Noche Buena, imagine ninyo. 107 billion kinuha, 60 billion kinuha, 74 billion pesos PhilHealth funds for 2025, ziniro. Itong 1.88 billion pinagbentahan ng ginto, 25 million metric tons more or less. Tapos, 500 pesos lang ang tingin sa atin ng Malacanang. 500 pesos lang tayo na Noche Buena. Ano akala nyo sa amin? Kaya raw pagkasyahin. Alam namin kayang pagkasyahin. Marunong kaming maghigpit ng sinturon kung kinakailangan. Marunong kaming mamaluktot upang magkasya sa kumot pagka malamig. Huwag ninyo kaming lukuhin. 500 kaya kung sakaya, kung pipilitin. Kaya kung sakaya, 500 pesos. But, ang punto ng mamamayang Pilipino, we deserve more than 500 pesos Noche Buena. Masyado nyo namang kaming sinusukat. Masyado namang maliit ang ginagamit ninyong panukat sa mga Pilipino. Samantalang sila, nagpapakasasaho sa pera nating mga Pilipino, sa mga buwis na kanilang ninakaw. Ito ho yung halaga ng ating pinag-uusapan. Mahalagang pag-usapan po ito sapagkat panahon po ng paghulma, pagpasa ng 2026 national budget. At pag sinabing pagpasa ng national budget, nakaamba yung BICAM. I hope this 28th Congress hindi na BICAM. At itong proseso ng Bicameral Conference Committee, dapat yan nakabukas, ibuyang-yang sa publiko. Bakit? Pera po natin yan eh. May karapatan tayong magmasid, may karapatan tayong magbantay, may karapatan tayong magpahayag. Di ba? Mahalaga po ito. And incidentally, naglabas po ng pahayag ang ating pangalawang Pangulo, si pangalawang Pangulong Inday, Sara Duterte. At malinaw sa kanya naging pahayag, usap-usapan na naman ho kasi yung impeachment. Ito hong mga gagong kongresista, pasensya na ho kayo, talagang galit na tayong mga Pilipino eh. Ito hong mga gagong kongresista, walang ibang atupagin kung hindi impeachment. At yung mas gagong Malacanang, ang pangdanggel po nila, ang kanila pong pinapagpag po nila, yung budget. Pagka hindi sila nakakuha ng commitment sa'yo na pipirmahan mo yung impeachment laban kay Sara Duterte pagdating ng February of 2026, hindi ka bibigyan ng pondo. Walang hiyaan na po ito eh. Ang dapat ninyong impeach si Bongbong Marcos eh. Multiple violation of many laws of our Constitution. Ito po talagang sobra na ho ang panggigipit na ginagawa ng mga mukhang perang mangbabatas. Pare-pareho po yan, senador at kongresista. Lalo na yung nasa Malacanang, yung Executive Department. Diba? Kaya nga po yung ICI, budol po yan eh. Ano na? Yung Adrian Bersamin, napatawag nyo na ba? May kaso na ba? Akala ko ba nasa radar yan nung ombudsman? Matagal nang nasa radar niya. May kaso na ba? Yung Adrian Bersamin? Yung Trigib or Trigib Olaybar, may kaso na ba? Yung Mina Pangandaman, may kaso na ba? Si Manny Bonoan, may kaso na ba? Lukuhan po yan eh. Yung 67 contractors, may kaso na ba? Nauna pa, masuspindi si Congressman Kiko Barsaga eh. Samantala yung 67 contractors, nandyan pa, wala pang kaso. Mahalaga pong pag-usapan natin dahil budget nga ho. Ito, halungkatin po natin ito. Nandyan na naman po yung banta laban kay Vice President Sara Duterte na siya ay i-impeach pagdating po ng February 2026 gamit po yung budget. Huwag na po tayong pumayag. Huwag na po tayo. Alam ko pong alam ninyo
at mulat kayo sa issue. Ano hong papatunay? The fact na wala pong nagpunta doon sa trillion peso rally. Bistado na po yung ilang liderato ng simbahang katoliko. Ako po'y bahagi nun, ako po'y katoliko. Pero ako po'y disgustado sa ilang piyesa at pamunuan ng simbahang katoliko. Mga ipokrito po yun Nagpapagamit din po yun sa korupsyon Ni hindi nila mapangalanan yung korap Nagrarally po sila anti-corruption pero walang korap. Ganyan po kakorap yung mga corrupted leaders of the Catholic Church. Sensya na ho kayo. Ngayon po Feast of Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Hindi naman po lahat, marami pong matitinurian. Yung pari po natin sa Cebu was very vocal sa kanyang krusada laban sa corruption. Yung Archdiocese of Davao na nagsalita na rin. Alam ho ninyo, wag na tayong magpagamit dito sa corruption at kurakot ng Marcos Jr. administration. Gagamitin na naman itong budget pang hikayat ng mga pipirma sa impeachment laban kay Inday Sara. Huwag ho kayong magpagamit yung mga kongresista. Ang dami na hong nalagas sa inyo noong 2025 election. Alam po ng mga constituents ninyo, pag kayo'y pumirma dahil lang po sa pera. At yung mga constituents naman po ng mga kongresista, kalampagin po ninyo yung inyong mga congressmen, yung mga inyong congresswomen. Huwag po silang magpagamit, huwag silang pipirma dyan sa impeachment niyan. Not because hindi po nila kapangyarihan ang mag-impeach, hindi po yun Ginagamit na hong sandata ang impeachment para lang po masiguro na hindi mapaalis bilang Pangulo si Bongbong Marcos. Ginagamit lang po nila yung impeachment para masiguro na tumagal pa sa pwesto si Bongbong Marcos. Kayo, yung mga nakakasakop, yung mga bumoboto sa mga district congressmen and women, kaya nyo pa ba? Halimbawang tumagal pa ng panibagong 6 na taon ang Marcos Romualdez brand of leadership, gusto nyo pa ba? Kausapin nyo yung inyong mga kinatawan na wag pumirma dyan sa impeachment na yan at maghintay na lang ng 2028 at dun, hayaan natin yung tinatawag nating demokrasya basta't wag lang makikialam si Chairman Technical Glitch George Garcia, palabasin lang yung tunay na diwa ng halalan at ating rerespetuhin anuman ang maging resulta niyan. No? So, ito po yung ating dapat pinag-uusapan, hindi po yung impeachment Asa na yung 107 billion PDIC funds? Nasaan na yung proceeds ng 25 metric tons more or less na ibinentang ginto ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ito lang, yung sistema po talaga ang may diferensya Saan ka nakakita? Ninakaw yung 60 billion. Hindi natin alam saan napunta kung paano ginastos. Ang remedyo, ibalik using the 2026 national budget. Di pera pa rin natin, yung mga ninakawan, sila pa rin na magbabalik. Pag-isipan po nyo yung pagnilayan ninyo and you formulate your own opinion, your own enlightened, well-informed, and intelligent opinion. Imaginin ho ninyo, kinuhaan na tayo ng 60 billion. Tayo pa rin ang magsosole, napakasarap naman ang buhay nila. Tapos hanggang 500 pesos lang daw kayo sa Noche Buena ninyo. Yung binentang ginto, 1.88 billion dollars nung ibinenta. Kung ngayon ibinenta, 3.26 billion dollars na ang halaga nito. Doblado, doble, higit na malaki. Nasaan napunta pera? Tapos kayo, 500 pesos lang ang inyong Noche Buena. At para daw talagang makatiyak na kasya yung 500 at makamura, hanapin daw natin sa grocery yung malapit ng mag-expire. At yan daw po ay kadalasan ibinebenta ng sale. Ganyan po kahayop yung mga yan. Kung makapag-party, kung makapagbiyahe, meron daw mga foreign pledges. Pledge lang yun Higit na malaking ginastos mo O ngayon, nasan yung pledge? Bagsak yung ating foreign direct investment. Ito sana yung inyong pag-usapan. No? Ito ang pag-usapan natin. At let us protect, defend, and uphold our Constitution.
Kaya ko po sinasabi ito bilang susog doon po sa naging pahayag ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Andyan na naman po yung impeachment. Ang dami-daming problema ng bansa. Hindi pa nga napapanagot yung mga nagnakaw eh. Nandun pa nga sila eh. Nagmalalakad-lakad pa rin sa Kongreso eh. Yung 67 contractors. Wala pa ho nakakasuhan doon. Ano na? Yung ICI budol ho yan. Makapal na lang ho talaga yung mukha ng matitira dyan. Yung chairman po nila, wala pong kwenta yun. Wala pong kwenta yun. Imagine niyo, nagpakatanda-tanda kayo, maganda naman yung inyong mga naging karera sa buhay, tapos ngayon tagalaba lang kayo ng dumi ng ibang tao. Ang ninakaw din naman buwis na bahagi kayo. Nagko-contribute kayo ng buwis na yan. So dapat to, yung mga kagaya ng private sector representatives ng PDIC, sana ho, sa ngalan ng mamamayang Pilipino, magsalita na ho kayo ng inyong nalalaman. Ganon din ho, yung isa pang miyembro ng ICI, si Binibining Rosana Fajardo. Ma'am, sayang po yung magandang pangalan at career ninyo. Country manager kayo ng SGB, the most sought after, I'd say, tax advisors and auditing firm. Wag ho kayo magpagamit. Yung mga kamag-anak ho ng mga taong nababanggit, usapin po ninyo, nanay nyo siya, tiyahin nyo, kapatid ninyo. You've done your part, umexit ka na riyan. You do a Rogelio Babe Singson, mag-retire ka na or mag-resign ka na. You do not need that. Ma'am, I tell you, you do not need that. And meron pong isang pumasok lang na mensahe. Pakikita ko lang kasi nag-circulate po ito eh. Unang-una, marami pong salamat. Kanina ko lang po nakita, 600,000 na po ang ating followers. Maraming salamat. Patuloy po sana. Yun nasa Facebook page ko po. Sana'y patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment, mag-follow. Please. Importante po sa akin yung comment, yung reaction ninyo, yung pag-share ninyo at yung pag-follow ninyo. Sana ho ay palakasin din ninyo ang ating YouTube channel. Yun nasa YouTube naman ho, sana ho ipatuloy kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-react, mag-comment. Mahalaga po yun just in case na i-take down nila yung anumang pahina natin, meron pa po tayong isang lugar na kung saan tayo magtatagpo-tagpo. Yung nasa TikTok, wala lang po akong dalang TikTok ngayon. Patuloy ho sana kayong mag-follow at mag-like. And incidentally, marami pong salamat kay Sas Sasot. Maraming salamat at shinare niya yung ating live ngayong araw. Naintindihan po ito ni Sas sapagkat magaling din po yun sa numero eh. Magaling po yun sa numero at maganda rin po yung analytical skills noon pagdating sa mga usaping panlipunan. Sas, maraming salamat sa pag-share at maraming salamat po doon sa 600,000 na followers. Sana po'y patuloy tayong mag-follow at ulitin ko, ito pong pahinang to para sa inyo po ito. Ang aking motivation, pag nakikita ko po na nariyan ho kayo hindi nyo ho ako iniiwan hindi nyo po ako binibitawan. Maraming salamat. At ganun din ho, sa lahat ng mga katulad kong Pilipino, sa loob man o sa labas ng Pilipinas, na nagpapahayag ng lehitimong kritisismo or legitimate dissent against this abusive, this corrupt-laden, and now the issue of drug addiction Marcos administration. Marami pong salamat. I know you're doing it also para sa ating bansa. Maraming salamat. At syempre, yung paulit-ulit kong sinasabi, yung mga nagbubuwis ng buhay, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagbabantay, yung ating military and other uniformed personnel. Mainit pong pinag-uusapan din yung increase ng inyong basic pay. Maganda ho yun dahil pagkilala sa inyong 24/7 na pagbabantay sa ating kalayaan, sa ating soberanya, sa ating peace and order. Pero sana ho, sundin lang ninyo yung constitutional orders. Yan po ay increase at wag po sanang, hindi po sanang tinatratong suhol nung nagbigay ng increase. Bakit kanyo?
Kung talaga pong nakaplanong bigyan kayo ng increase sa inyong basic pay, dapat po yan nakapaloob na sa ating NEP, yung National Expenditure Program. Hinabol lang po yan eh. Hinabol lamang po yan. Bakit? Ganyan po katakot ang Marcos Jr. administration dahil alam nila ang lala ng kanilang mga ginawa. No? So maraming salamat po sa lahat ng nakasubaybay at alam ko pong holiday ngayon, ayoko pong agawin ang oras ninyo para sa inyong pamilya. Sa next slide po natin, marami pa po tayong tatalakayin. Basta't mga lampag po kayo. 107 billion ng PDIC, dapat yan ipaliwanag ni Chairman Eli Remolona Jr. kung saan dinala itong 107 billion pesos na ito. Dapat yan isole. Yung proceeds ng sale o bentahan ng ating 25 metric tons more or less. Some are saying it's 29.4. But the problem is, yun nga ho, walang transparency, walang nagpapaliwanag. Si BSP Governor Eli Remolona Jr. dapat magpaliwanag. Di po kami mangmang, sir, makakaunawa po kami at sisikapin po naming intindihin kung ano man po ang paliwanag ninyo. Pero wag niyo po kaming ikulob sa dilim at hindi namin alam kung anong ginagawa ninyong klaseng pag-uuri ng management o liderato at pinakikilaman na ninyo ang pera ng ating bansa, ang pera ng ating lipunan. Muli ho, maraming salamat sa mga nasa Facebook. 600,000 na po tayo. Marami pong salamat. Lahat po yan ay organic. Maraming salamat. Salamat po. At yung nasa Facebook, sana po higit pa nating